panibagong araw na naman ang dumating, isang bagong pagkakataon para magsimula. Sa bawat pagising natin, huwag natin kalimutan magpapasalamat sa Panginoon sa kanyang gabay at biyaya. Hindi man perpekto ang buhay, patuloy rin niya tayong binibigyan ng lakas, pag-asa at pagkakataon ipagpatuloy ang laban para sa ating mga pamilya. Simpleng pagmulat ng ating mga mata ngayong umaga, isa na itong malaking biyaya. Trabaho man o naghahanap pa lang, problema man o pagsubok na kinaharap, nandyan pa rin ang dahilan para magpatuloy. Ang tiyaga ay hindi lang basta pagtitiis, ito ay paniniwala sa sarili kahit walang kasigaruduhan. Alam mo ba yung pakiramdam na pagod ka na, pero kailangan mo pa rin magpatuloy. Kahit gusto mo nang sumuko, may mga dahilan kang kailangan mong ipaglaban. Mga araw parang hindi mo na kaya, pero alam mo ba kung ano ang pagkakaiba sa mga nagtatagumpay? Yung hindi ka sila sumuko. Ang tiyaga ay hindi lang basta pagtitiis, ito ay paniniwala sa sarili kahit walang kasiguraduhan. At ang pagsisikap hindi lang ito tungkol sa lakas ng katawan, kundi pati na rin sa tibay ng loob. Marami sa atin nagsimula sa walang koneksyon, walang pera, minsan wala pang suporta. Pero sa pamagitan ng tuloy-tuloy na pagsisikap, unti-unti natin naaabot ang mga pangarap natin. Hindi man agad-agad ang resulta, tandaan mo bawat maliit na hakbang ay may patutunguhan. Kahit mabagal, basta tuloy-tuloy makakarating ka rin. Huwag mong maliitin ang sarili mo. Hindi mo mapapansin pero ang layo ng narating mo. Ang paghihirap mo ngayon may kapalit yan sa tamang panahon. Kaya kung napapagod ka ngayon, okay lang yan. Magpahinga ka pero huwag kang susuko. Balikan mo kung bakit ka nagsimula. Balikan mo yung pangarap mo. Hindi man kailangan mabilis ang lahat. May mga sariling timing ang bawat tagumpay. May mga bagay na dandan hinuhubog sa tamang panahon. Habang ang iba ay nakikita lang ang ngayon, ikaw ay tahimik na gumagawa ng bukas. Maraming customer ang bumibili ng paan ng manok ngayong araw. Aga pa lang ramdam na agad ang dami ng tao at sunod-sunod ang dating ng mga bumibili. Ito nga, naglabas pa nga ng isang bag na paa at i-display dito sa harap. Doon nga yung kasamaan ko sa labas para mag-ayos ng display ng paa. Habang yung iba nandito sa loob at inasikaso yung mga paninda. Ganito talaga ang araw-araw naming ginagawa. Kaya naging busy ang buong araw. May mga customer na sobrang bait, ma-respect, hinahon, makipag-usap at masaya pa habang bumibili. Magaan sila ng loob at nagbibigay ng positive energy habang nagtatrabaho, yung tipong kahit pagod na napapangiti ka pa rin dahil sa kanila. Gaya ng kahit anong negosyo, may ilan din na hindi gaanong maganda ang pakikitungo. May mga medyo masungit, mainipin at hindi gaanong maayos makipag-usap. Umalang din ito sa araw-araw na trabaho kaya kailangan pa rin nating pasensya at mahabang pag-uunawa. Kabila ng lahat, tuloy lang ang pagbibinta. Mahirap man minsan ang sitwasyon, kailangan pa rin natin mag-focus sa trabaho. Magbibigay na maayos na serbisyo sa lahat ng customer. Huli, importante pa rin na matapos ang araw na may natutunan at may kita. Gaano ka kabisi o kahirap na naging experience? Ito ang buhay sa negosyo, halo-halo ang tao, halo-halo ang ugali, pero kailangan mo maging matatag at professional sa lahat ng pagkakataon. Mabas nga po dito si pare ko mga kapisngi at nihiluhan niya yung mga paa. Madali kasi ngayon matunaw yung yelo mga kapisngi sa sobrang init. Hello guys! Sana all. Maraming salamat sa pagsusubaybay sa aming vlog. Na ay may nakuha kayong aral o inspirasyon sa simpleng kwento ng aming araw. Hanggang sa susunod na vlog, kapisngi, ingat po kayo palagi. Bye-bye!